natin yan, automatic po kung ano yung sinasabi natin, automatic po yan na tinatype ng keyboard natin. Yun po ang kagandahan. Kung halimbawa busy tayo, meron Hi guys! Welcome to Hackstyle. In this video ay may babahagi akong feature ng Messenger na maaring hindi nyo pa alam at hindi nyo pa ginagamit. Ito ay maganda dahil kung halimbawa tinatamad tayo mag-chat, busy tayo sa buhay at meron tayong importante na kailangan natin mag-reply agad-agad. Tapos pwede ito sa multitasking. Okay, madali lang po siya. Una, punta tayo sa Messenger natin. Tapos kapag halimbawa nakapili na tayo ng i-chat natin, okay, nandito na tayo. Dito sa feature ng Messenger, dito, so, sa katabi ng magta-type tayo, meron dyan nakalagay na mic. Pero magkaiba po siya dito sa feature ng keyboard, yung mic dito sa right side, dahil halimbawa ito na feature Messenger, i-record niya kung ano yung sinasabi natin. Send natin Messenger, i-record niya kung ano yung sinasabi natin. Okay, tapos dito naman po yung feature sa keyboard na mic. Kapag clinic po natin yan, automatic po kung ano yung sinasabi natin, automatic po yan na tinatype ng keyboard natin. Yun po ang kagandahan. Kung halimbawa busy tayo, meron tayong pinagkakaabalahan, tapos kailangan agad-agad na makareply tayo, isang click lang po natin sa feature ng mic dito sa keyboard natin, masasabi na natin lahat ng gusto nating sabihin sa ating i-chat. Click lang po natin yan. Ganun po ang kagandahan sa voice typing sa Messenger. Kung hindi nyo pa po ito nagagamit, at gamitin nyo na po siya dahil less hassle na po siya. Pwede po tayo mag-set dito ng language. Para kung ano yung sinasabi natin, pipili tayo ng gustong mabasa ng speaker. Halimbawa dito yung tatlong dot dito, pindutin lamang po natin. Tapos pindutin yung translate. Tapos, pipili po tayo dito ng mga language na gusto natin. Yung pinili ko po ay English, tapos Tagalog. Para po kahit anong sabihin ko, kahit sabihin ko yung sinasabi ko ay English, o di naman kaya yung sinasabi ko ay Tagalog, mababasa pa rin ng mic. Ang kagandahan po dito, dahil pwede rin kung halimbawa gusto nating mag-text. Kung may natutunan po kayo, thank you, and please do subscribe. Bye! Oh. Send natin. Kahit mahaba guys, super legit na legit po siya. Mapa-personal message man o conversation. Hindi lang ako makakapag-demo dito ng kasi may involved na ibang tao. So, i-try nyo basta lahat po, kahit po group chat. Manu-notify po kayo kung may mga messages. Hi guys! Welcome to my channel. For today's video ay magbabahagi ako ng another tricks na naman. Pero yung ituturo ko sa inyo ngayon ay pinakamalupit na tricks para makita natin yung mga deleted and unsent messages sa Messenger.
Kung alam nyo na yung tricks na ito, pwede na kayo mag-skip. Pero kung hindi nyo pa alam, tapusin nyo, panoorin nyo at tapusin nyo yung video. Una natin gagawin ay pumunta tayo sa Play Store. I-type lamang natin yung notification log dahil ito yung application natin na kailangan. Tapos, click lang yung magnifying lens sa baba. Ayan, kung makikita natin dito, meron ng 500,000 downloads. Patunay lang na maraming gumagamit at legit yung application na ito. At meron ng 2,000k reviews. Ibig sabihin, satisfied, maraming nasasatisfy sa application na ito. Okay, kung na-install na ninyo, i-click natin yung open. At pag click natin, pupunta tayo dito. Dahil notification access disabled, punta tayo dito sa settings. Tapos, pag nandito na tayo sa settings, i-click natin yung tatlong dot dito sa taas. Tapos, notification access. Hanapin lang natin yung notification log at i-allow natin para makita, mabasa ng application yung messenger updates. Hi guys, para maipakita ko na talagang legit yung application na ito, gumawa ako ng dummy account para sa video tutorial na ito. Sa Messenger Lite ko ay yung dummy account ko. Ang pangalan ay Angga at yung Messenger ko naman yung official account ko. Okay, message natin si Angga. Iksian lang natin. Ayan, dumating na sa Messenger Lite yung chat ko. Tignan natin. Ayan, dumating na yung message. Kaya unsend natin dito dahil hindi pa nasisin ni Angga yung ating message. I-remove natin yung message. At pagkabasa ni Angga, Marilo unsent a message. Hindi niya na mabasa yung message ko dahil hindi niya kanina na-open. Naunahan ko siya. In-unsend ko yung message ko. Tignan natin sa notification log kung talagang nababasa niya yung unsent messages. Makikita pa rin natin yung message kahit na-unsent na. Okay, punta tayo dito. Ayan. Nandito na, nabasa pa rin ni notification log yung in-unsend ko na sinend kay Angga. Okay. Try natin sa mahabang message. Kahit ano lang i-type ko kasi demonstration lang naman to. I-copy paste na lang natin para humaba. Tignan natin kung kahit napakahabang message kung mababasa pa rin ng application yung unsent message. Yan, sinend na natin. Ayan, dumating na kay Angga yung sinend kong message. Hindi, ulitin natin dahil na-open ko. Okay, i-copy paste lang natin. Ulitin natin dahil na-open ko. Ayan, dumating na yung message. Hindi pa na-open ni Angga yung message. So, uunahan natin siya. I-delete natin. Ayan, deleted na yung message na sinend natin kay Angga. Tignan natin kung na-unsent na dito. Okay, pagdating nito natin kay Angga, Marilo unsent a message. Hindi niya na mababasa yung sinend kong message. Tignan natin kung nabasa pa rin ni notification log kahit mahabang message. I-open natin yung notification log. Ayan, refresh natin. I-open natin ulit. Okay, ayan, nandito na yung message ni Marilo Soryo Bukbok kay Angga na in-unsent natin. Kahit mahaba guys, super legit na legit po siya.
mapa-personal message man o conversation. Hindi lang ako makakapag-demo dito ng kasi may involved na ibang tao. So, i-try nyo basta lahat po, kahit po group chat. Manu-notify po kayo kung may mga messages. Tapos, ang kagandahan po dito ay paisa-isa siyang lumalabas kung ano yung palitan ninyo ng message. Kaya nakikita natin lahat ng messages na sinend sa atin. Sana may natutunan kayo. Thank you guys for watching. At please do subscribe and follow my Facebook account and YouTube channel. Thank you! Hi guys, sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-block o mag-restrict sa ating Facebook friend. Kung baga hindi mo na makikita yung mga post niya at hindi niya na rin makikita yung mga post mo. Ibig sabihin, hindi na kayo updated sa isa't isa. At lahat ng mga post na nakatag ka o nakatag kayo sa isa't isa at yung may post na pareho kayong nakatag ay automatic na maantag. At yung mga pinost mo sa kanyang wall at yung pinost niya sa wall mo ay automatic na ma-delete. Hindi mo na kailangan isa-isahin lahat dahil automatic na lahat yan kung sundin mo yung steps na ituturo ko sa inyo. At huwag mag-alala dahil hindi niya malalaman na ni-restrict natin siya o blinak sa ating Facebook account dahil ito pa rin yung makikita niya sa kanyang wall. Friends pa rin kayo pero yung totoo ay naka-restrict na siya sa ating Facebook account. Kung interesado ka kung paano gawin, panoorin mo ang video. Una natin gagawin, pumunta tayo sa ating Facebook. Pumunta tayo sa wall ng ating friends na gusto nating i-restrict or i-block. May makikita tayo ditong friends. Tap natin yan. Tapos piliin natin yung take a break. Yung pangalawa. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi manonotify yung friends natin na meron tayong gagawing changes. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakafollow sa page ko, please follow. Pindutin natin yung see options. Tapos piliin natin yung pangalawa para hindi na natin makita yung mga post ng kaibigan natin na gusto nating i-restrict. Tapos pindutin natin yung save. Ayan. Dito naman tayo sa pangalawa. Pindutin ulit natin yung see options. Ito sa limit. Okay, ang piliin natin ay pangalawa. I-hide natin yung mga post natin para hindi makita ni yung ni-restrict nating account. At i-save natin ulit. Yung pinakahuli, ito dito, yung sinasabi ko sa inyo na yung lahat ng mga nakatag na post, ito dito sa pangatlo, ito yung piliin natin. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na lahat kanina na mga post na nakatag tayo doon sa ating kaibigan na gusto nating i-restrict ay maaantag. At yung mga post na pareho kayong nakatag ay maaantag. At madidelete din lahat ng mga pinost mo sa wall niya o yung pinost niya sa wall mo. Kung tapos na tayo, makapili, pindutin lang natin yung done. Tapos ito yung lalabas. Pindutin natin yung okay para masave lahat yun ng changes na ginawa natin. Ayan, all set na tayo. Tapos na natin gawin yung mga changes na kailangan natin gawin para ma-restrict ang ating kaibigan. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, please follow. Sa mga naka-follow na sa akin, thank you sa support. God bless! Hi guys! For today's video ay ibabahagi ko sa inyo kung paano i-report ang Facebook account na pretending to be someone, fake account, fake name,
harassment or bullying, something else na nagpo-post ng hindi kaaya-aya, yung mga scammer at yung mga nagva-violate sa community standard ni Facebook. Kung paano gawin, panoorin mo yung video. And guys, una natin gagawin, pumunta tayo sa profile na gusto nating i-report, tapos tap natin yung tatlong dot dyan sa gilid. Tapos tap lang po natin yung report profile. Ayan, ito po yung pwede nating i-report, yung pretending to be someone, fake account, fake name, posting inappropriate things, harassment or bullying, and something else. Yung tap natin yung fake account, try natin sa fake account, i-report natin. At kung sure na po tayo na i-report natin, tap natin yung submit. Ayan, report, receive, awaiting review. Yun na yung na-receive niyang yung decision made na lang ni Facebook yung inaantay natin. Tap natin yung next. Ayan, tapos ito yung lalabas. What else would you like to do? Kung gusto mo i-block si Mar, yung profile na yon, i-unfollow or i-submit the Facebook review or i-unfriend yung account na ni-report mo. Kung tapos ka na, tap mo na yung done. Tapos balik na tayo sa ating profile. Kung nandito na tayo sa ating profile, tap natin yung tatlong line dito na meron tayong profile. Tapos scroll down lang tayo pababa. Tap natin yung help and support. Tapos tap natin yung support inbox. Tapos ito po yung lalabas. Pindutin natin yung report about others. Ayan, nandito na yung nag-notify na sa atin yung ni-report natin yung old account ko as fake account. Itap natin yung reply ni Facebook. Ito yung reply niya. At kapag tinap natin yung see options, ito yung lalabas. Delete report, delete message, tapos i-unfriend mo yung account na yon or i-block. Pagkatapos mo dito, itap na natin yung back. Ayan guys, pagkalipas ng 2 oras, tinignan ko yung notification. Meron ng update si Facebook sa ating ni-report na Facebook account. Tap natin yan para malaman natin kung ano yung decision na ginawa ni Facebook sa ating report. Ayan, ito na yung decision ni Facebook. Sabi niya, we didn't remove Marilu Bantilos profile. Ayan, hindi naman kasi basta-basta mag-shutdown or magre-remove ng account si Facebook, lalo na kung isang tao lang yung nag-report. Kaya mas maganda na marami yung nag-report sa account na yon. Tapos kailangan kung ano yung reason na ginawa nung nag-report, kailangan pare-pareho. Kung fake account yung ginawa ko, tapos yung may mag-report na iba, kailangan yun din yung reason kaya ni-report yung account na yon. Para mas mag-take action agad si Facebook. Tapos kailangan po hindi naman talagang totoong fake account yung old account ko dahil hindi ko lang talaga ma-access na dahil nakalimutan ko yung password. Pero hindi yun fake account dahil totoong account yun. Nakalimutan ko lang, wala na akong access. Ayan guys, yun lamang po. Sana po may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, palike naman ang video at follow na rin. Thank you, God bless! Hi mga ka-style, mapagpalang araw. Alam mo ba na pwede nating makita yung mga gallery sa cellphone ng ating mga partner? Gusto niyo makita yung mga photos nandun sa gallery niya? Kahit nasang bansa siya, kahit malayo siya, kahit nasan siya, basta alam mo lang yung Gmail account niya, ay pwede po nating makita ang mga photos sa gallery niya. Kung curious ka at hindi mo pa alam kung paano gawin, panoorin mo yung video. Ayan mga ka-hackstyle, una po natin gagawin ay pumunta tayo sa ating cellphone at pumunta tayo sa Google Photos ng ating cellphone. Ayan, click natin yan. Tapos kung mapapansin nyo dito sa baba, inat now lang natin. Kung mapapansin nyo sa baba dito yung mga menus, meron siyang sharing. Pipindutin natin yan, yung sharing. Ayan, pindutin lang natin.
Tapos, dito sa taas, piliin lang natin yung share with partner. Tapos, kailangan dito sa all time yan, tapos all photos. Kailangan yun yung nakaselect dyan. Tapos, pindutin natin ang select a partner or select partner. Tapos, i-allow lang natin. Tapos, dito sa taas, mag-type tayo ng email ng ating partner. Ayan, kapag nakapili ka na, ito na sa baba yung invite your partner. Tapos, click confirm. Ayan, invitation sent. Na-send na yung invitation natin doon sa partner natin. Ngayon naman punta tayo sa cellphone ng partner natin. Tapos punta tayo sa kanyang email account. Tapos i-open natin yung Google Photos message. Ayan, Marilo Bukbok wants to start partner sharing with you. So, drag lang natin pababa. Scroll down lang natin. Scroll down lang natin tapos pindutin natin yung view invite. Ayan, kapag pinindot natin yung view invite, may re-redirect tayo sa ating Google Photos. Tapos ito lalabas. Marilo wants to start partner sharing video. So, pipili ka kung i-decline mo o i-accept mo. Pindutin natin ay accept. I-accept lang natin. Nandito sa taas yung Google account mo, tapos yung Google account naman ng partner mo. Accept lang natin, tapos kailangan all time lang. Kaya ng kanina, tapos click confirm. Tap lang natin yung confirm. Ayan, tapos antayin lang natin. Ayan, dito po makikita natin lahat ng mga photos. Ayan, dito po makikita yung photos lahat ng sa Marilo's Photos. Yung mga photos natin nandito. Tapos mamaya makikita yan sa cellphone natin. Yung mga photos yan ng partner natin. Ayan mga ka-hackstyle, dahil nga balik na tayo sa ating cellphone at dahil nga in-accept na kanina yung invitation natin, kaya ngayon ay Marilo's started sharing video. Tapos pindutin lang natin yung view photos. Tapos ayan, parehong-pareho na. Kitang-kita mo naman yung photos na nandun sa cellphone kanina ng ating partner ay nakikita na natin dito sa cellphone natin. Pero advice ko lang po sa inyo, mahalaga pa rin yung privacy. Pero kung pinag-usapan nyo naman at okay lang sa kanya, pwede nyong gawin to para mapanatag kayo. Kung mapapansin ninyo dito sa cellphone ko, meron siyang sharing sa menu. Tapos doon sa cellphone na isa ay wala. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin kapag walang sharing menu doon sa Google Photos. Ayan, punta na tayo sa isa ko kong cellphone. Dito sa Google Photos, dito sa menus niya sa baba, wala siyang Google Sharing. So, ang gagawin mo pag walang sharing sa menus, punta ka dito sa may picture. Tapos, i-click natin or i-tap ang photo settings. Tapos, ayan, makikita na natin dito yung sharing. Pindutin natin yan. Tapos, partner sharing. Pindutin natin yan. Ayan, tapos dito na mo pwedeng ilagay yung Google or email account ng partner mo na gusto mong magkaroon ng sharing. Kung ayaw mo naman, i-click mo lang yung remove partner kung ayaw mo na. Tapos, ayan, pag ni-remove mo, hindi na niya makikita yung mga photos sa ating cellphone. Ganun lang po siya kadali. Sana nakatulong ang video ito. At kung nakatulong ang video ito, please consider subscribing. Thank you. God bless.
Hi mga ka-Hackstyle, mapagpalang araw sa inyo sa mga gusto mag-download ng PowerPoint sa SlideShare ng libre at walang babayaran, lalo na sa mga estudyante at sa mga guru dyan na wala ng panahon gumawa ng PowerPoint, ito na ang solusyon sa problema ninyo. Libre lang po siya at hindi mo na kailangan ng application para mag-download ng PowerPoint. Kung hindi mo pa alam at gusto mong malaman kung paano gawin, para sa iyo ang video ito. And guys, una po natin gagawin ay pumunta tayo sa ating Google search. Tapos i-type lang po natin yung topic na gusto nating i-download. Tapos kapag na okay na po tayo sa topic natin, hanapin natin yung SlideShare ng topic na ating ni-research. Tapos pindutin lang natin yan. Ayan. Kapag nandito na po siya, ayan, scroll down lang po natin. Ito yung napili ko na i-download para makita niyo kung paano i-download ng libre. Ayan, meron kayong makikita dito. Ito po. Ito siya. Yan. Tapos, may makikita po kayo dyan na 3 dot. Pindutin natin yan. Tapos, copy link. Pindutin ang copy link. Tapos, ngayon naman punta tayo sa Chrome. Tapos, type natin ang sa Chrome is SlideShare Downloader. SlideShare Downloader. Pagkapunta natin, ito, ulitin ko, is SlideShare Downloader. Ayan, pagkaano po natin ng SlideShare Downloader, ito yung itatype natin sa Chrome, ay ito pong pangalawa, yung may green. SlideShareDownloader.com. Ito pong may green. Ayan po yung gagamitin natin. Pindutin natin yan. Tapos dito po, SlideShare link, yung kinapi nating link kanina, i-paste lang natin. Ayan, tapos pindutin natin ang download dito sa baba. Ayan, download na siya. Ayan, antayin lang po natin. Naglo-loading na po siya. Ayan ang kagandahan po dito. Pwede nating i-download ang naka-PDF at pwedeng naka-PowerPoint. Siyempre, ang kailangan kasi nating PowerPoint, ang piliin natin ay PowerPoint. Yung page pala niya 17. SlideShare, yung slide niya ay 17. Ulitin natin dahil na-back ko. Ayan. 17 yung slide niya. Tapos, pinili ko ay PPT. Tapos, pindutin na natin yung download. Ayan. Loading po siya. Naglo-loading po siya. Ayan, downloading file na po siya. Tapos, yung details, pindutin ko lang para makita ninyo. Ayan, downloading na po siya. Ayan, tapos dahil tapos na po natin na-download yung pinili natin, tapos open natin, tapos SlideShare. Ayan, nandito na po sa aking phone, sa aking cellphone, yung di-download natin kanina. Tapos kung makikita ninyo, ayan, 17 slides po. Kompleto po, wala pong nabawas. Ang dali-dali lang po, libre lang siya, wala kang babayaran. Kaya, kung nakatulong ang video ito, pa-comment down below, tapos i-mention na rin ninyo yung mga kaibigan nyo, baka matulungan din sila. Thank you, God bless! Hackstyle, mapagpalang araw. For today's video, ay alam nyo ba, merong bagong update si TikTok? Pwede na tayo makapanood ng videos kahit offline tayo, walang wifi, walang data, pwede na tayo makapanood ng videos sa TikTok. Maganda to dahil kung wala tayong connection, para malibang tayo, makakapanood pa rin tayo ng video sa TikTok. Kung hindi mo pa alam yung update na to, sundan mo lang yung tutorial ko. Okay, una natin gagawin ay pindutin natin yung burger line dito sa taas. Yung may 3 lines. Ayan, pindutin natin yan. Lang, may nag-like ng video. Ayan, pindutin natin to na burger line. Tapos, pindutin natin yung settings and privacy. Tapos, dito po sa baba, meron kang makikita na offline videos. Kapag clinic natin yan, tinap natin yan, pipili ka ng 50 videos, kung anong gusto mo, 100 videos, 150 videos, 200 videos. Kapag 50 videos, may 27 MB. Kapag 100 videos naman, 70 MB. Kapag 150 videos yung piliin mo, merong 100 MB. At kung
200 videos naman ay merong 150. So, I suggest na gawin nyo to kung yung offline videos na magda-download kayo ng videos kung naka-wifi kayo. Kasi kung naka-data kayo, mauubos po yung data ninyo. Lalo na kung hindi kayo unlimited, mauubos po. Kaya sa wifi lang po. Download videos to watch offline. They'll be refreshed with new content when you're next connected to Wi-Fi. So, lagi po siyang nare-refresh yung download videos natin kapag online tayo. Ayan. Itap natin tong download. Ang pinili ko 150 videos. Piliin na lang natin 200 videos. Ayan. Tapos, tap na natin yung download. Ayan. Ito na po, naglo-loading na po siya. Downloading na po. Tapos, ayan, ngayon subukan natin, naka-off yung wifi natin tapos mobile data natin. Tapos pumunta tayo sa TikTok application. Ayan, nakalagay na sa taas yung offline videos. Tapos sa baba kung ilan yung hindi mo pa napanood. 188 watch videos pa yung sa akin. Yun pa yung mga hindi ko napanood na videos na dinownload ko offline. Ayan, makikita nyo naman po na nagpi-play talaga. Tapos babawasan yung unwatched videos. Ayan, kung nakatulong ang video ito at may natutunan ka pa, share naman and heart. Thank you, God bless! Hi mga ka-Hackstyle, mapagpalang araw. For today's video ay ituturo ko sa inyo. Alam nyo ba na nalalaman ni Meta, ni Facebook, kung ano yung ginagawa natin sa ibang application kahit naka-off Facebook na tayo. Kahit hindi na natin ginagamit yung Facebook, kung may ginagawa tayo sa ibang application ay nalalaman ni Facebook, ni Meta. Halimbawa na lang kung magbibisit tayo sa Shopee, online shopping apps sa TikTok, sa Lazada, tapos pag open natin ng ating Facebook, kung manonood tayo ng video sa Facebook, yung sinasuggest niya na mga ads ay yung mga sinesearch natin sa online shopping store. Okay, ibig sabihin, nalalaman talaga ni Facebook yung ating ginagawa sa ibang application kasi yun yung sinasuggest niya na ad sa ating Facebook. Ayan, kung hindi nyo pa alam kung paano i-turn on, sundan nyo lang yung tutorial na to. Ayan, unang gagawin natin, pumunta tayo sa ating Facebook. Ayan, pagkapunta natin sa ating Facebook, pindutin natin yung ito nandito sa taas na may burger line, 3 lines na meron tayong picture. Tapos scroll down tayo, tapos pindutin natin yung settings and privacy. Ayan, pagpunta natin dito, scroll down lang tayo. Pindutin pala natin muna yung settings. Tapos, ayan, scroll down tayo. Tapos, dito sa baba, meron tayong off Facebook activity. Kailangan natin yan ma-turn off para hindi na malaman ni Facebook kung ano yung ginagawa natin sa ibang application. Okay, i-click lang natin to, off Facebook activity. Review your off Facebook activity in account center. I-continue lang natin. Pinutin natin ang continue. Ayan, ito yung lalabas. Continue. Continue. Pinutin natin yung continue, tapos ito yung lalabas. Itong your activity of Meta Technologies includes information that business and organizations share with us about your interaction, such as visiting their apps or websites. Kaya nalalaman ni Meta kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung mga interested tayo. Kaya kung halimbawa nag-research tayo ng sapatos, ng sandals, yun din yung lumalabas na ad sa ating Facebook kapag nanonood tayo ng videos. Ayan, pindutin lang natin tong learn. Excuse lang, napindot ko. Pindutin lang natin tong learn more about of Meta Technologies. Pindutin natin yan. Tapos, ayan, for example, your interaction could be visiting their website or using their apps. Tapos, yun yung send sa Meta. Kaya nalalaman nila kung ano yung mga activities natin sa ibang application. Pindutin lang natin yung next.
Ayan, yung nare-receive nila kasi when you visit a website or use an app, business or organization can send information about your activity to us by using our business tools. So, kaya nalalaman ng Facebook, ni Meta kung ano yung ginagawa natin. Yan, next lang natin. Okay, if you haven't allowed ads based on the data from partners, then this activity isn't currently being used to show you ads. Kung i-off natin yung off activity sa ating mga application na binivisit, hindi na nila malalaman kung ano yung ginagawa natin sa ating sa ibang application. Ayan, dito sa baba may makikita kayong disconnect specific activity. Pindutin natin yan. Tapos, ilalagay lang natin yung ating password. Ayan, pagkatapos maalagay ng password, andito na tayo. Ayan, ito yung mga activity na binivisit natin, yung mga application na nabivisit natin na naa-update si Facebook kung ano yung ginagawa natin. Ano lang natin lahat yan, i-select. Ayan, select natin lahat to para hindi ma-update si Meta kung ano yung ginagawa natin sa mga application na naka-install sa atin at binibisita natin. Pati sa website pa lang. Kasi yung StreamYard website na binibisit. Website lang yan na binibisit ko. Pati yung Drafify. Okay, ang daming site tapos application na binivisit ko na na-update si Facebook kung ano yung ginagawa ko. Itong mga binivisit natin na website tapos application, yun din yung sinasuggest sa atin na ads. Kung halimbawa nanonood tayo ng videos sa Facebook. Ang dami nila. Dami binisita simula nung nagkaroon ako ng Facebook. Yan, balikan ko na lang yun mamaya. Kung halimbawa na-select mo na, pipindutin mo lang yung continue dito sa baba. Click natin continue, tapos you are disconnecting future activity from Bigo, lahat yan, lahat ng nakalink na natin, application. So, pindutin lang natin yung confirm. Ayan. Activity disconnected na siya. Activity disconnected, makikita ninyo dito sa baba nung pinindot ko yung confirm. Yan. Extra natin, balik na tayo. Tapos dito sa clear previous activity, i-clear natin lahat ng activity na nalaman na activity natin sa ibang application na nalaman ni Facebook. Ayan.
pindutin natin yung clear. Tapos, clear previous activity. Your activity history will be disconnected from your accounts and current include quest activity clearing. I-clear na po natin. Pindutin natin yan. Ayan, previous activity cleared na siya. So, back na tayo. Pindutin natin to back. Tapos, pindutin natin ulit yung off Facebook. Tapos, continue. Ayan, tapos dito sa manage future activity, pindutin natin yan. Connect future activity yung dito. Check. Ngayon, isi-select natin ay disconnect. Disconnect future activity. Will disconnect information that business and organizations send us about your interaction with them. Kasi yung may partnership kasi sila, yung Shopee, yung online store. Kapag pumupunta tayo sa kanilang store, nagsisend sila ng activities natin dito sa Facebook kasi meron silang partnership. So, dahil i-disconnect natin yan, hindi na malalaman ni Facebook. Ayan, pilitin natin yung continue kung ano yung ginagawa natin. Tapos, disconnect future activity. Ayan, future activity will be disconnected. Ayan, sana nakatulong yung video ito para mas lalong maging safe yung Facebook natin. Ayan, kung may natutunan ka pa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at gusto mo yung mga ganitong content, please consider subscribing and like mo na rin yung video. Thank you, God bless!